si Teacher Camille, ang inyong guro sa Makabansa 3, Quarter 1, Week 5. Ang ating aralin ngayon ay tungkol sa pagbabagong naganap sa kinabibilangang komunidad batay sa tao at populasyon, kabuhayan, pananamit at libangan. Ang layunin ng ating aralin, ikaw ay inaasahang na ilalahad ang mga pagbabagong naganap sa kinabibilangang komunidad sa pamamagitan ng iba't ibang sining ayon sa tao at populasyon. Naisa-isa ang mga pagbabagong naganap sa kinabibilangang komunidad sa pamamagitan ng iba't ibang sining ayon sa kabuhayan. Natutukoy ang mga pagbabagong naganap sa kinabibilangang komunidad sa pamamagitan ng iba't ibang sining ayon sa pananamit. Nasasabi ang mga pagbabagong naganap sa kinabibilangang komunidad sa pamamagitan ng iba't ibang sining ayon sa libangan. Para sa ating panimulang gawain, tignan ang mga larawan at tukuyin kung saang larawang kabilang ang mga salitang babanggitin. Ang mga larawan ay tungkol sa mga larawan ng komunidad noon at ngayon. Ang sementadong daan ay kabilang ba sa larawan ng noon o kabilang sa larawan ng ngayon? Tama, ito ay kabilang sa larawan ng komunidad ngayon. Ang bahay kubo ba ay kabilang sa noon o ngayon? Tama, ito ay kabilang sa noon. Saan naman kaya kabilang ang palayan? Ito ba ay noon o ngayon? Magaling, ito ay kabilang sa hanay ng noon. Ang mataas na gusali ba ay kabilang sa hanay ng noon o sa hanay ng ngayon? Tama, ito ay kabilang sa hanay ng ngayon. Saan naman kaya kabilang ang kalabaw? Ito ba ay sa noon? O ito ba ay sa ngayon? Tama, ito ay kabilang sa hanay ng noon. Ang kotse kaya ay kabilang sa hanay ng noon o sa hanay ng ngayon? Magaling, ito ay kabilang sa hanay ng ngayon. Ang mga larawan ay nagpapakita ng iba't ibang pagbabago sa ating komunidad. Ano-ano pa kaya ang mga pagbabagong ito? Tara, alamin natin sa ating aralin ngayon. Alamin natin ang mga pagbabago sa tao at populasyon. Ang tao ay isang nilalang na may kakayahang mag-isip, makiramdam at makipag-usap. Siya ay may katawan, isip at damdamin na ginagamit upang makisalamuha sa iba pa at gumawa ng mga desisyon sa buhay. Ikaw, ang iyong guro, ang iyong mga kaklase, at ako ay halimbawa ng mga tao. Ang populasyon naman ay tumutukoy sa kabuuang bilang ng mga tao na naninirahan sa isang partikular na lugar, bansa o rehiyon sa isang takdang panahon. Ang graph ay paraan para madaling maunawaan at mabigyang kahulugan ang mga impormasyon. Ito ay ginagamitan ng mga simbolo. Narito ang isang larawan ng graph. Pagmasdan ang nasa video. Pinapakita nito na dati o noon ay kaunti lamang ang mga naninirahan sa ating komunidad. Ngayon naman ay unti-unti nang dumami at unti-unti na ring umunlad ang ating komunidad. Narito ang halimbawa ng graph ng populasyon ng Pampanga mula sa taon ng 2015 hanggang sa taon ng 2025. Makikita dito na sa taong 2015, ang populasyon ng Pampanga ay 2,198,110 at umakyat ito sa taong 2025 ng 2,600,000. Para mas maunawaan ang ating aralin, dumako tayo sa ating gawain. Obserbahin ang graph at sagutin ang mga tanong.
Ang ating graph ay tungkol sa bilang ng mag-aaral sa paaralang elementarya ng masagana. Sa taong 2020, ang bilang ng mag-aaral ay 400. Sa taong 2021, ang bilang ng mag-aaral ay 450. Sa taong 2022, ang bilang ng mag-aaral ay 500. At sa taon naman ng 2023, ang bilang ng mag-aaral ay 550. Anong taon ang may pinakamaraming bilang ng mag-aaral? A. 2021, B. 2022, o C. 2023? Tama! Ang taon ng may pinakamaraming bilang ng mag-aaral ay 2023. Ano naman ang bilang ng mag-aaral sa taong 2023? Ito ba ay A. 550, B. 500, or C. 450? Tama! 550 ang bilang ng mag-aaral sa taong 2023. Anong taon ang may pinakakaunting bilang ng mag-aaral? A. 2019, B. 2020, o C. 2021? Tama! 2020 ang taon na may pinakakaunting bilang ng mag-aaral. Magaling mga bata! Ngayon naman ay ating alamin ang pagbabago sa ating komunidad sa kabuhayan. Para sa ating panimulang gawain na tinatawag na 4 Pics, 1 Word. Gamit ang mga larawan, ibigay ang salitang hinahanap. Ano kaya ang salitang hinahanap? Magaling! Ito ay magsasaka. Ikalawa, ano kaya ang salitang hinahanap? Magaling! Ang salita ay mangingisda. Ito naman, ano kaya ang salitang hinahanap? Magaling! Ang salita ay vlogger. Batay sa ating ginawa, ano-ano ang mga salitang nabuo? Tama! Ang mga salita ay magsasaka, mangingisda, vlogger. Ito ay mga kabilang sa mga kabuhayan ng mga tao sa ating komunidad. Ang kabuhayan ay ang paraan ng isang tao o pamilya upang kumita at matugunan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan, tulad ng pagkain, tirahan at edukasyon. Maaaring ito ay sa pamamagitan ng trabaho, negosyo, pagsasaka, pangingisda o iba pang hanap buhay. Narito ang mga halimbawa ng kabuhayan ng mga tao noon. Sila ay nagsasaka o nagtatanim, nangingisda, at nag-aalaga ng hayop. Sila din ay nangangaso, naghahabi ng tela, at nagpapatuyo ng iba't ibang uri ng isda. Upang mas maunawaan ang ating aralin tungkol sa pagbabago ng kabuhayan ng mga tao sa ating komunidad, sabihin kung ang mga sumusunod na kabuhayan ay nangyayari noon o ngayon. Ang pangangaso ay isa sa mga kabuhayan ng mga tao. Ito ba ay nangyari noon o nangyayari ngayon? Tama, ito ay nangyari noon. Maraming mga call center hubs na makikita sa bayan. Ito ba ay noon o ngayon? Magaling, ito ay ngayon. Paggamit ng mga modernong makina sa pagtatanim. Ito ba ay noon o ngayon? Magaling, ito ay ngayon. Nagkaroon ng mga naglalakihang pabrika sa komunidad. Ito ba ay nangyari noon o ngayon? Magaling, ito ay ngayon. Paggamit ng kalabaw o baka para sa pag-aararo ng bukid at katuwang sa pagtatanim. Ito ba ay noon o ngayon? Magaling, ito ay noon. Ngayon naman, dumako tayo sa ating gawain. Lagyan ng check ang bawat bilang kung ang pangungusap ay nagsasaad ng pagbabago sa komunidad sa kabuhayan at X naman kung hindi. Una ay ang paggamit ng tradisyonal na habihan
para gumawa ng tela, banig at iba pang produktong yari sa himaymay o seda ng abaka, ratan o iba pang materials. Ito ba ay check o X? Magaling, ito ay X. Sunod naman, paggamit ng online platforms at tools para sa pagmemerkado at pagpopromote ng mga produkto at serbisyo. Tama, ito ay check. Ikatlo, paglikha ng digital na content tulad ng videos, podcasts, blogs, at social media contents. Ito ba ay X o check? Magaling! Ito ay check. Ikaapat naman, paggamit ng nakagawiang paraan ng pagpapatuyo ng isda upang maging daing o tuyo. Ito ba ay check o X? Magaling! Ito ay X. At ang panglima, pag-unlad at paggamit ng teknolohiya para sa pagtuturo at pag-aaral tulad ng learning management systems, educational apps, at virtual classrooms. Ito ba ay check o X? Magaling! Ito ay check. Magaling mga bata! Ngayon naman ay alamin natin ang mga pagbabago sa pananamit ng mga tao sa ating komunidad. Para mas madali nating maunawaan, tukuyin kung ang mga kasuotan ay ginagamit noon o ngayon. Ang mga kasuotan na ito ay ginagamit ba noon o ngayon? Tama, ito ay ginagamit noon. Ang kasuotan bang ito ay ginagamit noon o ngayon? Magaling, ito ay ginagamit ngayon. Ang kasuotan bang ito ay ginagamit noon o ngayon? Magaling, ito ay sinusuot ng mga tao ngayon. Ang mga kasuotan bang ito ay ginagamit ng mga tao noon o ngayon? Magaling, ito ay ginagamit noon. Ang kasuotan bang ito ay ginagamit noon o ngayon? Tama, ito ay ginagamit ng mga tao ngayon. Ang kasuotan bang ito ay ginagamit noon o ngayon? Tama, ito ay sinusuot ng mga tao noon. Ang mga kasuotan ito ay mga halimbawa ng mga sinusuot ng mga tao noon sa ating komunidad. Ito naman ang mga kasuotang sinusuot ng mga tao ngayon sa ating komunidad. Ang pananamit ay tumutukoy sa mga damit o kasuotan na isinusuot ng tao upang takpan at protektahan ang katawan. Maaari din itong maglingkod bilang isang paraan ng pagpapahayag ng sarili, kultura at identidad. Ang estilo at uri ng pananamit ay nag-iiba-iba depende sa iba't ibang salik tulad ng klima, okasyon at personal na kagustuhan. Marami na ang binago sa panahong ito, lalo na sa ating pananamit sa pang-araw-araw nating ginagawa. Isa sa salik ng pagbabago ng ating pananamit ay ang social media. Napapansin mo ba na kung ano ang usong damit ngayon ay ginagamit na ng karamihan? Ngayon naman ay pumunta tayo sa ating gawain. Kulayan ng pula ang puso kung ang larawan ay nagpapakita ng pananamit noon at kulay berde naman kung hindi. Anong kulay ang ilalagay natin sa larawang ito? Pula o berde? Magaling, ito ay berde dahil ang kasuotang ito ay ginagamit nating mga tao ngayon. Kulay berde ba o pula ang ilalagay natin sa larawang ito? Magaling, ito ay pula dahil ang kasuotang ito ay ginagamit ng mga tao noon. Ano ang ilalagay nating kulay sa puso? Ito ba ay berde o pula? Magaling! Ito ay kulay berde dahil ang kasuotang ito ay ginagamit ng mga tao ngayon. Anong kulay ang ilalagay sa loob ng puso? Ito ba ay berde o pula? Magaling! Ito ay kulay pula dahil ang kasuotang ito ay ginagamit ng mga tao noon. Anong kulay ang ilalagay sa loob ng puso? Kulay pula o kulay berde?
Magaling! Ito ay kulay berde dahil ang kasuotang ito ay ginagamit ng mga tao ngayon. Magaling mga bata! Sunod naman ay alamin natin ang pagbabago sa libangan ng mga tao sa ating komunidad. Ang libangan ay tumutukoy sa mga gawain o aktibidad na ginagawa ng isang tao sa kanyang libreng oras upang magbigay kasiyahan, magpahinga at mapasaya ang sarili. Halimbawa nito ay ang pagbabasa, panonood ng pelikula, paglalaro ng sports at pagkikinig ng musika. Narito ang mga halimbawa ng mga libangan noon. Una ay ang mga tradisyonal na mga laro tulad ng patintero, luksong tinik, sipa, tumbang preso, at piko. Ito rin ay mga halimbawa ng libangan ng mga tao noon, ang pagpapalitan ng mga kwento, alamat, at kasaysayan ng bayan. Ginagawang libangan din ng mga tao noon ang sayawan tuwing pista o sa mga espesyal na okasyon, kadalasan sa plaza o sa gitna ng baryo. Isa rin sa mga libangan ng tao ay ang isang laro sa mga handaan kung saan sinisikap ng mga bata na makuha ang mga nakasabit ng premyo. Kabilang din sa mga libangan ng mga tao noon ay ang mga paligsahan at laro tuwing pista ng bayan tulad ng palo sebo, agawang buko at karera gamit ang sako. Narito naman ang mga halimbawa ng mga libangan ng mga tao ngayon. Ang paglalaro ng video games at online games ay naging sikat na libangan, lalo na sa kabataan gaya ng Mobile Legends, The Guardian, PlayStation at iba pa. Ang mga serbisyo ng streaming tulad ng Netflix, YouTube at Spotify ay pinalitan ang tradisyonal na panonood ng TV, pagkikinig ng radyo at pagbabasa ng dyaryo. Ito ay nagbigay daan sa kakayahang mag-access o gamitin ang isang serbisyong nilalaman o produktong anumang oras ayon sa kagustuhan ng gumagamit, nang hindi kinakailangan sumunod sa isang takdang oras o schedule sa panonood at pagkikinig. Pagdami ng pasilidad ng gymnasium at fitness centers na nag-aalok ng modernong kagamitan at iba't ibang fitness programs tulad ng yoga, pilates at zumba. Ang mga tao ay sumasali o lumalahok sa mga Facebook groups, Reddit at iba pang online forums para pag-usapan ang kanilang mga libangan at interes. Para sa ating gawain, lagyan ng like sign ang patlang kung ang mga sumusunod na libangan ay nangyari noon, at heart naman kung ang libangan ay nangyayari ngayon. Panonood ng palabas gamit ang cellphone. Ito ba ay like o heart? Tama, ito ay heart. Sunod naman, paglalaro ng patintero at tumbang preso sa kalsada. Ito ba ay like o heart? Magaling! Ito ay like. Ikatlo, pagkikilahok sa mga paligsahan sa pista kagaya ng agawang buko. Ito ba ay like o heart? Tama, ito ay like. Ikaapat, paggamit ng cellphone at TikTok tuwing bakasyon. Ito ba ay like o heart? Magaling, ito ay heart. Ikalima, pagkikipagkwentuhan sa mga kaibigan ng iba't ibang alamat at tula. Ito ba ay like o heart? Magaling, ito ay like. Magaling mga bata! Para naman sa ating karagdagang gawain o output, gumuhit ng dalawang bahagi sa iyong papel. Sa kaliwang bahagi, iguhit ang komunidad noon. Sa kanang bahagi naman, iguhit ang komunidad ngayon. Maaari mo itong gamitin bilang isang basehan. Ito naman ang gagamitin ng iyong guro para sa pagbibigay ng puntos. Lagi nating tatandaan, ang komunidad ay patuloy na nagbabago sa paglipas ng panahon.
Ang mga pagbabagong ito ay makikita sa dami ng tao o populasyon, uri ng anak buhay o kabuhayan, paraan ng pananamit at uri ng libangan ng mga mamamayan. Ang mga pagbabagong ito ay dulot ng teknolohiya, edukasyon, komunikasyon at mga pangyayaring panlipunan. Ang pag-unlad at pagbabago sa komunidad ay nakakatulong upang umangkop ang mga mamamayan sa kasalukuyang panahon at mapabuti ang kanilang pamumuhay. Kaya't sama-sama tayong maglakbay sa pag-unlad, yakapin ang pagbabago at maging bahagi ng mas makulay na bukas. Maraming salamat mga bata! Naway marami kayong natutunan sa ating aralin ngayon. Muli, ako ang inyong guro, Teacher Camille. Hanggang sa muli!